Good day everyone! Welcome to another episode of K-Max Travel Adventures. In today's episode, samahan nyo kami mag-camping. Dahil medyo matagal-tagal yung ulan, 2 weeks yatang naging tag-ulan or tag-bagyo. So na-miss natin mag-camping. So in today's episode, we'll go down south sa Cavite. At kung saan campsite ito, abangan nyo in today's episode. Ready ka na? Tara, jaya tayo! So nag-stop over muna tayo sa Petron dito sa, hindi ko sure kung saan lugar na to, pero nasa SLEX na tayo. Bili lang kami ng tinapay kasi di pa kami nag-breakfast, and then ayun, nagkape siya. Meron kami nakitang bago, Oliver's Coffee. So first time namin i-try si Oliver's Coffee. Shout out sa'yo. Baka naman. Shout out sa'yo, Mr. Oliver. Ayan, kamayin ko na. Ako naman kakain nito eh. So bumili tayo ng, ayun, kinakainan niya yung hotdog bun. 40 pesos yan. Nagulat ako, 40 pesos pala isa nun. So ito, coffee glaze. Tapos, ano to? Pandi cheesy. May feeling ko meron siyang cheese sa loob. May cheese nga! Lucky ah! Ayun, nakita mo yung cheese. At least hindi siya dulo-dulo, di ba? Hindi katulad sa ibang bakery, dulo. Yung cheese na kalabas dito, pero sa dulo lang siya. Ito, nasa loob naman. Lasang normal na tinapay. Sa ano naman to, sa treats, dito sa Petron. Hindi naman talaga madali ngayon, so okay lang. Kasi we'll spend 2 nights naman doon sa campsite na pupuntahan natin. So pagdating doon siguro, pahinga ng konti, then set up. And then baka mag-drive-thru na lang din kami mamaya for our lunch. Or depende, pag nabusog na kami sa tinapay, baka diretso dinner na. Kasi si Rachel wala pang tulog eh. So matutulog siya mamaya pagka-set up namin ng tent. Sarap daw yung kape. So ano to? Spanish latte. Oliver's Coffee. Di po ito sponsor. Nabili lang namin dito sa Petron. Espresso base kasi siya. So
So, iba kasi talaga yung lasa ng kape pag ginamitan mo ng espresso. Malalasahan mo naman yung kape, hindi naman siya puro gatas and puro tamis. So, if gusto mong magising, okay din to. Pwede. Yan, so, biyahe na ulit tayo para makarating na tayo sa camp. Wait lang, connect ko lang muna yung phone ko para makita natin kung ilang minuto pa or ilang oras pa yung biyahe natin. So yun, time check, 10:05 ng umaga. So meron pa tayong 1 hour 39 minutes bago makarating dun sa camp na pupuntahan natin or 61 kilometers. So yung ETA natin is 11:44 a.m. So most probably darating tayo dun tanghali na talaga. So yun nga, mag-drive-thru na lang tayo ng lunch natin and then hindi rin naman tayo magmamadaling mag-set up kasi mainit. Or baka mainit, umaraw na kasi, di ba? So, hanap tayo doon ng spot talaga na medyo mapuno para ma-enjoy naman natin yung camping for today's episode. So, tara na, dahil na tayo. Let's go! So, yun na nga, dahil medyo umaraw-araw na, kung mapapansin nyo sa daan, dami nagsasakyan ulit. So, feeling ko na-miss na mga taong lumabas ng bahay. So, ang dami na uling namamasyal ngayon. And because it's a holiday today, August 21, yan, wala po akong pasok. Pero si Rachel po ay mag-uuti mamaya. Dahil siya po ay alipin ng salapi. Joke lang. Anong holiday doon? Ano nga bang holiday ang August 21? Comment down below. Hindi ko na po kasi alam kung ano yung mga holiday dito sa atin sa Pilipinas. So alam ko sa mga nanonood ngayon na miss nyo ring lumabas dahil nga ilang linggo din tayong inulan, binaha at binagyo. Doon po sa mga nasalanta ng bagyo, ng baha, sana po unti-unti kayong makarecover. Alam ko pong mahirap bahain or alam mo yun, masiraan ng bahay or worse is mawalan ng kamag-anak. Sana wala namang ganun nangyari sa mga nanonood ngayon, di ba? So, yun, prayers lang po na sana tayo lahat ay makarecover. And yun nga, if gusto nyo mag-relax, stay put lang kayo dyan. Nood lang po kayo. Tutulungan ako kayo mag-relax ngayon. So, relax tayo sa campsite. Tapos sa mga namamasyal naman ngayon, comment down below. Saan naman po kayo pupunta? Sa campsite? Or kahit hindi campsite, alam mo yun, saang lugar kayo pupunta ngayong long weekend? Comment nyo po sa baba. Malay mo, magkita tayo sa camp, di ba? Dito na tayo sa Mamplasan exit, Greenfield. Dito tayo pinadaan ni Google Map. Medyo marami lang sasakyan na palabas ng expressway. So, medyo magka-traffic dito. So 11:12, meron pa tayong 42 minutes or 22 kilometers before makarating dun sa site or sa campsite. So daan lang tayo siguro ng Dali para bumili ng yelo. Saka iba pa natin kailangan. Tapos hanap na rin tayo ng cooling. So nandito na tayo sa Amadeo, Cavite. So walang yelo sa Dali na to. Hanap na lang tayo ng ibang convenience store. Biyahin ulit tayo.
diretso lang. Sige, salamat! Time check. 10 minutes before 3 or 2:50 p.m. So, ayun. Ba tayo tapos mag-setup? Pahinga lang ako kasi medyo nakakapagod. So, ayan. Dito tayo ngayon sa The Tree Farm. Dito sa Cavite. Maluwag din yung campsite. Marami ding spot na pwedeng pagpwestuhan. Today, medyo marami tayong kasama since it's a holiday today. So, meron ding ibang campers na dumating ngayon. Not sure if madadagdagan pa. Pero since yun nga, long weekend ngayon, possibility may mga pumunta pa later or bukas, which is Sabado. So yan, share ko sa inyo yung magiging experience ko dito sa The Tree Farm. So again, we'll stay here for 2 nights. So today siguro medyo chill muna tayo, pahinga muna tayo, relax muna. And then bukas siguro ikot tayo dito sa buong campsite. Kanina pagpasok namin nakita ko merong mga kabayo ngayon. So feeling ko marami ding hayop na makikita dito. So pupunta tayo dun sa entrance, probably bukas na. Bukas ng umaga ikot ko kayo dito. So ngayon pahipahinga muna, chillax muna tayo. Okay?
Time check. 5:12 in the afternoon. So yun, sa wakas natapos din ako mag-set up. Kanina medyo umambon, so naglagay na ako ng extension ng side awning dito sa likod. Yung canopy namin na extra, putid dala ko. Actually, dala ko yung dalawa, yung malaki saka yung maliit. Yung isang 3x3, tas yung isa 3x5. So ayun, nilagay ko na para sigurado. In case umulan mamaya uli, safe naman tayo. So kasi yung ibang gamit natin nasa likod eh. Ayan. Since medyo makitid nga yung side awning, kailangan talaga natin ng extension. Actually, umorder ako ng extension dun sa binilang ko ng side awning kaso wala silang available na size nitong awning. So, yun yung next na project natin. Bibili tayo ng front extension saka side extension para mas maging malapad yung sakop ng awning natin. Hindi na tayo problema. Diba? Umulan man o umaraw, safe tayo. Hindi tayo mababasa, hindi tayo mainitan. So yun, dala uli namin yung Mount Peak na tent since dalawa kami na Rachel. So si Rachel natutulog kasi may pasok siya mamaya. So dito siya mag-work. Mag-OT daw siya. Yan, higibon na tayong tubig. Medyo malayo yung igiban ha. Exercise to. (6:35). Ayan, medyo madilim na so nagbukas na ako ng ilaw. Kagandahan dito sa spot na nakuha natin, merong solar light dun sa tapat pero sensor siya. So kung kailan ka lang dadaan saka lang siya iilaw, which is actually mas tipid yun kasi syempre hindi siya nakabukas ng magdamag. So kung kailan lang may dadaan saka lang siya bubukas. So yung ibang mga kapitbahay natin dito nagbukas na rin ang ilaw nila. So since nandito tayo sa bandang likod, ayan medyo madilim. So mamaya bubuksan ko yung poste natin ng ilaw, yung kagaya ng ginamit natin nung last video, yung aura share natin na I think this is OL26 kung di ako nagkakamali. Link ko na lang sa baba sa description yung link kung saan nyo mabibili to. Tapos magsasaing na rin siguro ako
And then prepare ko na yung ulam. So yung ulamin natin ngayon, walang kamatayang tilapia. So mag-iihaw tayo ng tilapia ngayon. Ngayon fresh na, hindi na frozen. So abangan nyo yun.
Yun, so 7:57. Sorry, 7:52 na. Hindi ako marunong magbasa. So 7:52 na. Yan, nag-iihaw na ako ng tilapia. Yung pinrepare natin kanina. Tapos naglalaga ako ng okra. Tapos na ako magsaing. Ayan, so pagkatapos maluto nito, siguro dinner na tayo. Gisingin ko na si Rachel kasi 9:00 yung pasok niya. So, well, I'm not sure kung dediretso pa siya ng overtime kasi medyo mahina din yung reception dito or yung signal dito, yung data. So, I'm not sure if makakapagtrabaho siya na maayos. If hindi naman, since holiday naman today, pwede naman niyang i-file yun as holiday leave. Ayun, medyo nakakaramdam na rin ako ng gutom. So, wala pang tanghalian. So, kinain ko lang kanina ay yung tinapay na binili natin. Tapos, tubig lang. Medyo dumami yung campers na dumating. May mga nadagdag pa ngayong hapon. So, ayan, marami tayong kapitbahay ngayon. Yung vibe dito sa campsite na to, para kang nagro-raw camping actually. Para kang nasa kawalan. Itong spot na napili namin since dulo siya, wala kaming katabi. So lahat ng campers nandun sa bandang unang o bandang gitna. So nandito kami sa bandang dulo. Yun nga lang, disadvantage pag nandito ka, medyo malayo ka sa CR. Pero parang ding secluded, di ba? If gusto mo ng mas tahimik, dito sa bandang dulo. Tapos again, yung likod ko, yan, bangin na yan eh. I think yung baba niyan, Batis. Pero close yata yung Batis ngayon. Hindi yata pwedeng pumunta doon. Pero itatanong natin kay Kuya Dek bukas kung pwedeng kahit silipin lang. Kahit di tayo maligo, silipin lang natin. Tapos bukas, yun, ikot ko kayo dito. Kanina, umigib ako. So, yung lababo is actually katabi lang nung CR. So, meron yatang dalawang CR for female and then dalawa for male. Tapos, dalawa yung nakita kong lababo na pwede kayong maghugas ng mga pinagkainan, ng mga lulutuin. Hindi ko pa siya nalibot actually kasi pagdating natin kanina, naging busy tayo sa pag-set up eh. Yun yung inuna natin. Tapos yun nga, nagpo-prepare na tayo ng dinner ngayon para mamaya medyo chillax-chillax na lang tayo. Siguro after kumain, after ko magligpit, ligo. Kasi medyo, nakikita nyo, nagigitata na ako. Hindi naman mainit. Mahangin actually, malakas ang hangin dito. And ngayon, medyo mararamdaman mo na rin yung lamig. Since nandito tayo sa Cavite, malapit lang din to sa Tagaytay eh. Siguro mga 15-20 minute drive to Tagaytay. Dito malamig na yung weather. Maganda, masarap yung hangin. Luto na. Ay, wala pa pala akong mic. Ayan, nakaluto na po tayo. Sa wakas. Ayan, meron tayong tilapia, inihaw. Ayan, binalot ko lang sa foil kasi nakalimutan ko kaninang sabihin kay kuyang nagtitinda ng isda na huwag tanggalin yung kaliskis. So, bumili lang ako ng foil. Tapos meron tayong nilagang okra. Itlog na pula. Tapos gumawa na rin ako ng sausawan kanina. So, ayan. Kamati, sibuyas, kalamansi, toyo, saka konting suka. Gutom na yung kasama ko. Sarap daw po yung luto ko. Ay! Yun o. Mausok-usok. Ayan. Tayo ng kanin. Siyempre, kanin is life. Hugas na ako kamay kasi magkakamay ako. Sarap ng gantong setup po. Yung lahat ng kailangan mo, abot kamay mo kahit nakaupo ka lang. Mainit. Mainit. Good. Yun, oh. Yan. Oh my goodness. Aray ko mainit. Pero gutom na ako. Kain! Sarap. Tapos okra.
Okra. Sarap lang, no? Tapos, ewan ko kung ganun din kayo, pero mas gusto ko yung tilapia na huli sa dagat compared sa pond or sa tubig tabang. Yung tubig tabang kasi, parang may lasa siyang, anong tawag nila? Gilik. Or parang lasang putik, parang ganun. Compare doon sa nahuhuli sa dagat na malinis yung lasa. So, kung bibili kayo ng tilapia sa palengke, tanong nyo dun sa nagtitinda kung tubig tabang ba siya or huli sa dagat. Pero depende naman sa inyo yun. Preference nyo pa rin. Kung okay lang sa inyo medyo lasang putik, go ahead. Mukhang nabuksan yung itlog maalat ah. Yun o. Oo, diba? Takpan na yung mukha ko. Itlog na maalat from Dali. Sarap ng gantong ulam. Siguro tumatanda na talaga ako. Iba yung isda. Dati kasi nung bata pa tayo, lagi natin gusto karne. Pritong manok, hotdog. Ngayon, isda na sa kagulay. Kanin pa ako dahil technically, first meal of the day ko to. Pagbigyan nyo na ako. Pagod ako eh. Yung nakikita nyo kasi na, siyempre, pag in-edit na natin, parang ang dali lang mag-setup, di ba? Lahat kasi ng angulo, kailangan mo kunin. So, kung isa-setup mo siya ng dire-diretso, hindi mo siya kukunin ng video, mabilis lang talaga. Pero syempre, if gumagawa ka ng content, syempre, kailangan mo ipakita sa viewers mo kung paano mo siya sinesetup, ano yung kalalabasan. So, lahat ng angulo kailangan mo kunin. So, medyo nakapagod. So, siguro yung setup mo na kaya mo ng 1 oras lang nang walang video. Siguro pagka ginagawa mo siya as content, umabot ka ng 2-3 oras. So, ganun. Sa akin ewan ko sa iba. Medyo may pagka-ok kasi ako pagdating sa setup. Hindi ko naman sinasabing sobrang ganda ng setup ko pero syempre, alam mo yun, kailangan maganda sa paningin ko. Kain lang ako Gutom na talaga ako eh. Last bite. Pwede. Grabe. Sulit yung dinner. Sarap ng kain ko. Grabe, dami ko nakain kanin. First meal of the day ko naman yun, so pagbigyan nyo na ako. Yun. So, again, best way to wrap up yung dinner na yun ay Coke Zero. Ang dami kong tinigilan kaninang convenience store para maghanap nito. Meron pala dito sa campsite. Pag naubos natin to bukas, ubos pa natin to bukas. Hindi naman Pag naubos, yan tayo bibili kila kuya. Meron dyan. Coke. Excuse me po. Sarap po. Sarap. Kung ba't ganun sa camping, no? Kahit simpleng pagkain ng kakainin mo, sumasarap. Pag sa bahay mo naman kinain nyo, sakto lang. Pero pag nasa campsite ka, iba yung feeling. Saka isipag ko magluto pag nasa campsite ako. Bakit ganun? Pag sa bahay, tamad na tamad ako magluto. Pag dito,
Luto tayo. Camera. Kasi may camera. Nakikita ka ni Kuya. Hindi naman. Big Brother. Nakita ko yung Big Brother. Kailangan daw masipag pag nasa PBB house ka. Ngayon, mag-alas 9 na. Oh, sarap. Ang sarap ng gantong life. Pwede po ba maging full-time camper na lang ako? Like, everyday camping lang tayo. Yun ang goal. Ang goal natin ay magkaroon tayo ng passive income or ang nag-work para sa atin ay ang pera natin. Yun ang goal. Pero medyo matagal-tagal pa yun. Pero darating din tayo doon. Taga nyo sa bato. So ako po maliligo muna. Huwag na kayong sumama sa CR. Ako na lang. Kaya ko na to. May papakita pala ako sa inyo. May binili kasi ako sa Shopee. Yung nilalagay sa guideline. Ano siya? Ilaw. Pero ang hindi ko sure is kung rechargeable ba siya or nilalagyan ng battery. Pakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Ito siya. Ay, nakabaligtad pala siya. Ito na lang sa baba. Ayan o. So, kinakabit siya dito sa guideline. Ilaw siya. Tapos, meron siyang 3 mode. So, ayan. Patay muna. Ayan. Blinking. Yung mabagal na pag-blink. Tapos, meron naka-steady lang. So, malaking bagay din to kasi pag madilim dun sa campsite, makikita nyo yung tali or makikita ng dumadaan yung tali. Hindi sila matatalisod. Nabesa rin ako ng talisod sa camp dahil wala akong ganyan, walang ilaw. So, nakita ko siya online. Ngayon, naalamin ko if, ano ba siya, solar ba siya, may battery ba siya. Kasi walang port for charging, so hindi ko sure. Hindi ko rin naman binasa masyado yung anong tawag doon? Review. Kasi nakita ko mura lang, parang 54 pesos. 4 na peraso na yata yun. Ilagay ko yung link sa description para makita nyo. Pero alam ko meron kasing isa pa niyan na rechargeable Type-C, pero medyo mahal kasi yun. Tingnan natin kung gaano siya katagal gagana. Tingnan ko bukas bukas ng umaga kung buhay pa siya. Tapos, sana solar. Para, alam mo yun, bukas nakabilad lang siya dun sa arawan, tapos nagcha-charge siya, diba? Yun lang, share ko lang. Ano naman ako din nakapokus ka talaga din sa... $11.16. Yan, nakaligo na po ako. Hindi lang halata. Yung katabi ko'y lamig na lamig. Ako nakasando pa. Actually, malamig naman na. Malakas na yung hangin. Medyo mataas lang yung tolerance ko pagdating sa lamig. Pawisin kasi ako. Yung kasama ko kasi di naligo, kaya giniginaw siya. Yan, so, di na siya nakapag-OT kasi nga mahina ang reception dito. So,
Naka-holiday leave na siya. Pareho na kami. Cheers to that. Tapos pala, share ko din sa inyo. Yung mga bata kanina, nagbebenta sila ng rambutan. Actually, tanim to dito. 100 pesos yung isang plastic. Tinikman ko kanina. Tamis. Tapos tuklapin siya. Ibig sabihin nun yung hindi nakadikit yung laman dun sa buto. So, masarap siyang kainin. So, ano? Alam mong fresh. Alam. Ang rambutan ni K-Max. Koko kasi gamitin mong pambukas. Walang ko. Yan o. Naman. Daming tanim dito, no? Daming tanim. Kaya nga, the tree farm. Because it's a farm with a lot of trees. Amis? Ha? Sarap. Nag-uwi kaya tayo na? Yan, nanay. Bili pa kami before kami umuwi sa Sunday. Tamis. Tingnan ko din kung ano pa yung ibang prutas meron dito. Baka may durian. Davao! Mas masarap kainin yung prutas pagka ano freshly harvested. Hindi man to libre. Ano ka ba? Binayaran ko to. Mas masarap nga naman yung libre. Pero ano na rin to, a form of support. Kasi syempre yung mga bata, mga bata pa lang, nagbibusiness na sila ng ano, diba? Ng prutas. Hindi sila yung tipong nangihingi. Nagbabanat sila ng buto. Sana all. Naramdaman ko ni hangin, lamig. Lamig dito maganda. Tapos, na-appreciate natin yung nag-stress ko sa langgam. Okay. Tsaka lang. Ubusin ko lang yung rambutan. Malaking bagay yung spray ni Kuya Dek na pantanggal ng langgam. Hindi ko lang alam kung ano yung kumakagat sa akin. Parang hindi naman langgam. Ibang insekto yata yan. Pero walang langgam. Huwag sanang mabati. Ano? Kaya mga pinagkainan natin, iaangat natin yan. Kasi baka mamaya, mabati natin yung langgam. Maamoy nila merong pagkain or matamis, diba? Pero best practice pa rin kasi pag nasa camp kayo, yung mga pagkain, tatago nyo before kayo matulog. Kasi hindi nyo alam kung merong mga ligaw na animals dito. Though, ligaw na pusa. Though, wala pa naman ako nakita. So, yun. Papaantok lang kami. Ewan ko kung antokin to. Kagigising lang yun. Baka ako antokin. Paantok lang and then pahinga. Chillax na ngayong day na to. So again, bukas, ikot ko kayo dito. Tapos, palipad tayo ng drone bukas. Sana di umulan. Pero feeling ko, dire-diretso na yung araw. Nag-online na ako kanina eh. Ang dami ng mga campers na happy. Para silang nakalaya. Nakalaya sa ulan. Di ba? Okay? Okay dito? Malamig. Hindi malanggam. Malamig. Hindi naman masabing super tahimik. Kasi, actually, kanina, naririnig ko pa yung sasakyan sa highway. Siguro yung sobrang lalakas talaga na sasakyan. Pero ngayon, wala na, tahimik na. Maririnig mo na lang dito kuliglig. Ayan, naririnig nyo ba yung kuliglig? Yun na lang yung maririnig nyo rito. Ayan, lakas ng hangin. Tapos ang ganda ng spot namin kasi mayroong malaking puno sa likod. So, kahit na umulan, hindi ganun katindi yung tubig na mararanasan mo. Kasi, kumbaga, nakapayong yung puno dun sa spot namin. Tapos bukas, ang sunrise ay dito sa harap namin. Ang sunset kasi sa likod. Sana magising ako maaga. Ito na naman po tayo. Sana magising ako ng maaga. Pag pray nyo po ako magising ako maaga. Magising pa? Huwag naman. Diba? Na magising pa daw. Siyempre gusto ko pa magising. Sarap? Road to 5K subscribers tayo, diba? Sa YouTube. So, konti na yun po. We're currently at, checkin nga natin kung ilan na tayo ngayon. So, 4,860 subscribers.
maraming salamat po sa suporta. And patuloy nyo po pong suportahan ng K-Max Travel Adventures. Marami pa tayong camping, marami pa tayong travel adventures, marami pa tayong food trip na pagsasamahan. Cheers to that. Pwede. Morning. Yan. Maaraw siya pero mas lamang yung ulap. Natatakpan ng ulap yung araw. So, ayan, maghihilamos muna ako, magsi-CR. Pakita ko na rin sa inyo yung CR dito. Tapos, sasabay ko na rin yung... Uy, against the light. Sabay ko na rin yung paghugas ng mga ginamit namin kagabi. Tapos mag-iigib na rin ako. Di ba, ang dami kong gagawin na aga-aga. Samahan niyo ako. Ayan, so dito yung lababo nila. Hugas muna tayo. Ayan, dito ako sa loob ng tent, nag-charge ako ng mga ilaw para mamaya ready tayo. Tapos, pakita ko sa inyo yung ginagamit ko na power supply or power station. Don't expect kasi hindi ito yung mamahalin pero it works. And medyo matagal ko na rin siyang ginamit. O siguro mga 3 buwan na namin gamit to. Tapos, sobrang kunat ng battery. Yung huling camping namin, hindi ko siya chinarge sa bahay. Chinarge ko lang siya before kami pumunta dito. Hindi siya bumaba sa 80%. So, ito yung ginagamit kong power station. Hindi siya branded. Kagaya ng mga sikat na brand ngayon. Pero, if naghahanap kayo ng budget meal na power station, pwedeng-pwede to. So, I can attest na sobrang kunat ng battery. So, kung makikita nyo yung battery niya, ayan. Nasa 80% pa. Kahapon pa namin siyang gamit. So, ang dami na namin na-i-charge na camera, cellphone, device, ilaw. Tapos ngayon, nag-charge ako ng mga ilaw. Kung mapapansin nyo, ang dami nakasaksak. Ayan. Tapos yung fan sa likod, naka-charge din yan habang ginagamit ko. Tapos itong camera na gamit ko ngayon, naka-charge din siya. So kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang 220 na AC. Tapos meron siyang 5 USB at isang Type-C. Tapos itong power station na to is 800 watts. So up to 800 watts yung pwede mong isaksak sa kanya. Tapos yung capacity niya ay 788,000 mAh. So ilang power banks yun. So isipin nyo lang kung gaano siya ka-powerful. So ganyan siya kalaki. Medyo may kabigatan lang siya. Siyempre, if moto-camping kayo, medyo may irapan kayong dalhin to. Pero if nagka-car camping kayo or meron kayong sasakyan, madali siyang gamitin. Tapos meron pa din akong isang ginagamit. Ito naman. I think 300 watts. Yung brand niya ay Koi. Ito gamit namin siguro 4 years na. Super kunat din ng
battery, matagal din siyang malobat. So, ginagamit ko to pang charge din, pang saksak sa fairy lights. So, ngayon, nag-charge ako ng ilaw. Tapos, yan, meron din siyang dalawang USB port. Meron siyang 12 volts saka 220, isang saksakan for 220. Tapos, meron siyang DC output na dalawa. Tapos, yung white na power station ko, nung nag-brown out, yan, nagagamit ko yan sa router. So, kahit brown out, meron kaming internet. Yan. So, for emergency, actually, magandang investment yung power station. Hindi lang siya for camping eh. Kaya din kami nag-invest sa power station is, yun nga, napapadalas yung brownout. Well, sa lugar naman namin hindi madalas, pero nung nag-brownout kasi, ang hirap pagka walang kuryente, lalo na if nag-work from home ka. So, syempre, kailangan mo ng internet connection. So, if meron kang kahit maliit na power station, saksak mo lang dun yung router mo, nakapagtrabaho ka na. Of course, if you're using laptop, diba? So, kung gumagamit ka ng PC, well, yung malalaking power station, kaya naman niyang i-power up yung PC eh. Nagiging UPS sila if nag-brown out. So, yun. If interesado kayo dito sa mga power stations na to, ililink ko siya sa description box below. Check nyo na lang. Yun, so 10:25 ng umaga. Dahil chinek ko yung oras, pakita ko sa inyo. Gamit natin yung pinadala sa atin ni Bandletic na watch strap. So, ang ganda oh. Favorite color ko pa yan, army green. May konti lang siyang accent ng orange. Kasi kung makikita nyo yung details. Ano. So, nilagay ko na siya dun sa smartwatch ko. Yan, so if interested kayo, ilalagay ko sa description yung link for the discount. So, meron kayong specific discount pag umorder kayo using my link. So, tingnan nyo na lang sa description box. Ayan, sa baba, lalagay ko na din. Ayan, tapos, kung mapapansin nyo, dito ako sa likod ng tent. Actually, nandito kami. Ayan, si Rachel. Nagluluto na siya ng ulam namin mamaya. So, prito siya ng porky pig. Dito namin nilagay yung lutuan kasi since deep fried siya or shallow fry yata, medyo marami tumatalsik na mantika. So para hindi na tayo masyado maglinis ng mesa bukas or mamaya, dito na lang namin nilagay sa likod. Saka sarap dito ang hangin. Pakita ko sa inyo. Ayan, so ito yung spot namin. Tapos ito yung likod. Ayan. Yung mga puno dito. Tapos dito meron isang puno ng kawayan. So talagang malakas yung hangin. Yan o. Ang taas kaya nyan. Tapos ito yung puno na nagiging payong namin sa init saka sa ulan. Hindi ko lang sure kung anong klaseng punong kahoy ito. Pero ang laki niya.
Umuulan na. So ayan, medyo inulan tayo. So inayos ko lang yung awning ito sa likod. Tinali ko na maayos, tapos binaba ko na tong right side nung car awning natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, binaba ko lang siya para doon yung punta ng tubig. Since ito kasi, ginawa lang natin na extension to eh. So hatian, if hindi natin ibababa tong dulo na to, baka yung tubig mapunta dito. So mababasa din tayo sa loob kahit meron tayong bubong. Nilagyan ko na lang din ng mga pole para nakaangat siya kahit papano. So ayun, ito yung exciting part pag nasa camping ka. Pag umuulan na. Hindi naman siya super lakas, pero kanina biglang bugso nung ulan tapos may konting hangin. Kaya yung canopy dito sa likod medyo na lumuwag yung tali. So inayos ko na. Ayan, malakas na naman. Pakinggan nyo. Diba? Hindi siya stressful. Relaxing yung sound. So sana maligo sa ulan kaso mahina pa eh. So parang hindi rin ako mababasa. Maaambunan lang ako eh. Siguro pag lumakas mamaya, ligo tayo sa ulan. 11:06. Lunch na tayo. Gutom na kami. So brunch na po ito. Hindi to lunch. So yun, nagluto na si Rachel ng Magic Kare-kare. So actually, yung sauce nito, yung pa yung kare-kare namin nung nasa bahay. So binaon ko lang yung sauce. Tapos nagprito lang ng baboy or ng liempo si Rachel. Tapos talong saka sitaw, di ba? Pwede na yun, kare-kare. Kare-kare sa camping. Yun. Kita nyo ba yan? Kita nyo ba yan? Ito. Tapos, syempre, para healthy, lagyan natin ng gulay. Sitaw, talong. First bite. Ang sarap na ng kare-kare sa camping. Pwede natin palaging gawin to. Usually, sa handaan mo na makakain yung kare-kare. Sauce. Masuri ka mata ko. Yung liempo binili namin sa Dali kahapon. Fairness, malambot. Saka di siya mataba na. Kailangan daw namin ubusin yung ulam. Mapanis kasi yung kare-kare. Huwag kayong mag-alala. Uubusin ko yan. Singin na lang tayo ng kanin sa kapitbahay, no? Hop. Umaraw uli. Kanina biglang buhos ng ulan eh. Ayun kasi medyo makapal yung ulap. Madilim banda dun sa likod. Sarap ng sauce. Sauce ng gulay. Sarap ng sauce. Sauce ng gulay, ano pa? Tawag dun? Snappy pa siya. Hindi siya overcooked. Yung sitaw. Kaya masarap. Busog na ako. Hindi na kasi kami ganun kalakas talaga kumain. Nakapalakas lang kami ng kain pag may cravings or yun talaga maghapon kami hindi kumain. Parang kagabi. Diba nakarami ako ng kain kasi first meal of the day ko. Yung para ako nag-omad. If gusto nyong hindi naman yung common yung kakainin nyo sa camping like patati, mga ganun. Hindi, joke lang. Kaldereta. Diba? Hindi, pwede naman kayo gumawa ng sauce. Yung pinakasarsa nung ulam sa bahay. Tapos i-freeze nyo lang. Kasi ganun ginawa ko dun sa dun sa sauce nung kare-kare. Parang ilang araw na yun? Mga 3, no? 4 days na siguro sa freezer yon. Tapos yun nga, kasi plano namin talaga baunin na lang yung sauce para magkare-kare na lang kami dito sa camping. So, ganun yung ginawa ko. Freeze nyo lang.
And then, make sure na may cooler kayo na dala-dala and then maraming yelo. Secure nyo lang. Ayun sa akin kasi naka-ziplock so hindi siya papasukin talaga ng tubig. So, ayun. Diba nagamit namin yung sauce? Next time, try natin kaldereta. Or, if may gusto kayong ulam, i-comment nyo lang sa baba. Tapos, try natin gawa ng paraan. Tapos, pakita ko sa inyo kung paano natin siya prepare. Diba? So, yeah. Next time, kaldereta. No? Malambot na. Or, liempo. Pwede naman liempo yun eh. Parang crispy kaldereta siya. Kasi kung dito pa kayo magpapalambot ng karne, ubos yung butane nyo. Kailangan po ubusin yung baboy eh. Masira, papaking ko na lang. Yun. Ay! Ay pala, ay! Ang taas nun ah. Ay! Nagulat ako. Diba? Ano liempo? Pero at least, diba? Nakakawa kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyo ulamin sa camping. Hindi puro dilata. Hindi puro pancit canton. Diba? Hindi puro sardinas. Wala namang masama. Kaya ganun yung kakainin mo sa camping. If, alam mo yung gusto mo mabilisan. Pero if meron ka namang time, so syempre wala ka namang ibang gagawin sa camping kundi mag-relax, tumambay. If mahilig ka magluto, ayun, luto ka ng pagkain mo. Masarap din magluto outdoors. Kala mo ako nagluto, ano? Kagabi ako nagluto, di ba? Na food coma daw siya. Napasarap yung kain. Okay, oh. Last bite. Pwede. .08 na. So, medyo dumidilim na din. Prep na tayo ng dinner. So, try natin ngayon. Di ba kanina pinakita ko sa inyo yung power station na ginagamit ko. So, iti-test natin siya ngayon kung gaano ba siya talaga kakunat. So, nagdala ako ng rice cooker. Maliit lang naman yung rice cooker. So, ito yung gamit namin sa bahay. So, iti-test lang natin yung power station. Dito tayo magsasaing. And then, lutuin ko na yung ulam din habang nagsasaing tayo. So, mag-iihaw tayo ng chicken. So, ayan. Nag-umpisa tayo sa 60%. So, nagbi-blink na siya. Tingnan natin kung ilan percentage yung matitira. Ang maganda dito sa power station kasi na to, yun nga, meron siyang dalawang outlet for 220. Tapos, meron siyang 5 USB port at isang Type-C. Tapos, meron din siyang LED. Itong dalawang nasa gilid, LED yan. So, in case kailangan nyo ng extra ilaw, pwede nyo siyang gamitin. Yan, so, sinaksak na natin yung ating rice cooker. Yung rice cooker pala natin ay 400 watts. So, pasok na pasok siya dito sa power station na to. Yan, so, hintayin lang natin maluto and then check natin kung ilan yung matitira dun sa battery niya. Yan, nakaluto na tayo ng kanin. So, yan o. Naka-warm na siya. Tingnan natin. Yun! Ito na siya. Kaya na lang natin siya mainin. Tapos ito, pwede mo nang patayin yan. Ayan.
Off na natin yung AC. Kasi yung residual heat naman nitong rice cooker, lulutuin na niya yan. So yun. Battery level still at 60%. Pwede. Alas 8 ng gabi. So tapos na tayo magluto. Nagluto na ako ng chicken inasal. Yung version ko ng chicken inasal. Or barbecue chicken. Inihaw na manok. Yan. Tapos nag-prepare din ako ng kamatis saka itlog na maalat. So mas marami yung kamatis. Tapos gumala ako ng sausawan, yung toyo saka kalamansi. Tapos ito yung sinaing natin sa rice cooker. O, di ba? Ayos. Makakatipid tayo sa butane. Kaya tayo? Yun. Hugas lang ako kamay. Mas masarap kumain ng nakakamay. First bite. Yung timpla ko dun sa chicken, patis, kalamansi, sa honey. Tapos kanina, nung habang inihaw ko siya, nagtimpla lang ako ng toyo, konting mantika, saka asukal. Wala kasi akong ketchup, nakalimutan ko magdala ng ketchup. Okay naman. Ito naman. Yung kamatis, oh. Lutong pa. Parang siyang bayabas. Medyo maambo na naman, ah. Sana blessing lang yan. Dito mulo yung ulan. Or, mamaya madaling araw umulan. Pwede. Solid yung hapunan. Pwede mo wala to.
So mag-alas 8 na ng umaga, 7:54. Good morning everyone. Sarap tulog. Lamig. Kasi kagabi, umulan. Tapos grabe yung lakas ng hangin. So maririnig mo talaga yung pagpag nung awning. Lakas ng hangin. Siguro nakatulog ako mga bandang alas 12. Mag-alauna na. Nanonood kasi ako ng YouTube video. Hindi ko matapos-tapos yung episode ni Reed. Parang 3 araw ko na siya pinapanood. Lagi ako nakakatulog. So, ayun. So, last day natin ngayon dito sa camp. Paunti-unti. Nagliligpit na rin para mamaya konti na lang yung ayusin natin. Saka patuyuin natin ng konti yung mga awning saka yung tent. Sana din na umulan. Yan, medyo makulimlim pa rin. Pero yun nga, agahan natin magligpit para if in case umulan, di tayo abutan. Or if sisikat naman yung araw, hindi naman ganun kainit pag nag-break camp tayo. So ayun, umabot na tayo sa part ng video wherein mag-provide tayo ng verdict dito sa The Tree Farm. So, start tayo sa highlights. Rates. So, for their rate na 300 pesos per pax per night, super sulit yun. So, nagbayad lang kami ng, yun nga, 300 pesos per pax per night plus 150 pesos para dun sa car parking fee. And then, meron lang 200 na deposit para dun sa basura or sa garbage. So, kailangan yung dalhin yung basura palabas para makuha nyo yung deposit ng 200. Weather, malamig. So if naghahanap kayo ng lugar na malamig, na hindi kayo ganun pagpapawisan pero nasa campsite kayo, okay na okay itong campsite na to. Okay na okay ang The Tree Farm. Location. So nandito lang to sa General Emilio Aguinaldo, Cavite. So around 2 hours from Manila, nandito ka na. Hindi rin naman ganun kahirap hanapin yung lugar since meron naman silang ibibigay sa inyo na pin location tapos may mga signage na yung papasok ng The Tree Farm so hindi kayo maliligaw. Staff and owner, very accommodating. Sa page nila, ang bilis sumagot ni Sir Russell. So okay na okay yun kasi if ever may inquiry kayo, sasagutin niya kayo agad. Tapos pagpunta nyo rito, si Kuya Dek, yung pinaka caretaker dito sa The Tree Farm, napaka-accommodating din. So if ever meron kayong request or meron kayong kailangan, pwede nyo siyang lapitan. Ayun, tapos meron din silang mini store dun sa harap. So if ever meron kayong nakalimutan na essentials like sabihin na nating bigas, yelo, mga soft drinks, mga chips, uling, ayan, meron sila dun sa harap. So inquire na lang kayo sa harap if ever meron kayong kailangan. Tapos makikita mo rin yung cleanliness kasi nung lugar or ng campsite. So wala kang makikitang nakakalat na basura dahil nga Claygo dito. So kailangan mong dalhin lahat ng basura na nagamit mo or lahat ng basura kailangan mong ilabas ng campsite kasi kailangan mong ligpitin lahat ng pinagamitan mo. Siguro another thing is yun, pag meron kayong kasamang mga kids, mag-e-enjoy sila dito kasi napakalawak ng playground nila. Plus, meron pang mga swing, may seesaw, meron silang pwedeng paglaruan dito. Meron ding basketball or mini, hindi naman siya basketball court, pero merong shooting area doon for basketball. Pwede niyo rin siyang gamitin at no extra cost. Siguro yung pwede kong isuggest for improvement would be additional comfort room and shower room. Kasi yun lang yung medyo struggle pagka marami kayong kasabay. Pagka nagsabay-sabay kayo mag-CR or mag-shower, medyo hintayin na dun sa labas. So, if possible, sana madagdagan ng additional CR and shower room, much better yan. Will I recommend The Tree Farm?
definitely pwede. Sige po. Salamat po. At kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa patuloy na suporta. And if you haven't done so, please do hit that subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga future videos na share ko. Like mo na rin tong video na to and share this sa mga friends mo na mahilig mag-camping, mag-travel at mag-food trip. Again, this is Kirby of K-Max Travel Adventures. Ready ka na? Tara, biyahe tayo!